and welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating collective love reading. So, tignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin. Ayan, sa mga nagtatanong pala kung paano po magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box below. Okay, tignan natin. Kanino pong love reading ito? Pero bago natin guys tignan ng inyong energy at ng person mo, tignan muna natin yung sitwasyon, okay? Sitwasyon niya ng person mo. Sitwasyon niya ng person mo. So, meron tayo, di ba? Ayan, may chika-chika. So, I think, may mga duda, paghihinala, pwedeng may ibang person na na-involve. Pwedeng may third party talaga. Nahuhuli mo na meron siyang nakausap. Okay? And maaari guys na pinagtatakpan pa ng person mo. O pwedeng hindi pa rin niya guys inaamin sa inyo na meron siyang nakakausap sa pinapakita sa akin. Okay? So, eto kasi guys may mga chismis na pwedeng nakakasagap ka na ng mga balita or pwedeng instinct mo, nararamdaman mo. No? Pero, yung iba sa inyo guys, hindi mo ganang pinapakinggan yung instinct mo. Pero yun nga guys, hindi naman kakabahan ng isang tao kung walang nangyayari. Okay, so hayan, mukhang may third party involved. And I think nararamdaman, napapaginipan ng iba sa inyo or pwedeng nahuli mo. Okay, tingnan natin. Meron po tayong the lady. Ayan Maring nangyari na rin guys sa past na nagkaroon talaga siya guys ng iba. And pwedeng aware ka, pwedeng ex naman to guys ng person mo, na pwedeng humahabol pa rin sa person mo. Okay? Hinahabol ka pa rin ng person. What I mean, hinahabol pa rin siya ng person. Ng ex niya, yan Ducky. Pwede napapaisip ka rito na parang may, malaki pa rin yung chance na pwedeng maayos pa ng person mo at yung ex niya, yung relationship nilang dalawa. And, ayan nga guys, maaring hindi mo na rin guys kinakaya, kaya parang nagkaroon na guys dito ng breakup. Ayan, may pag-uusap. May nakikita ako dito guys na parang settlement na nangyari sa inyong dalawa. Ngayon parang maayos kang umalis at parang magaan sa pakiramdam mo na lumayo ka na sa taong to. Kasi Ducky, mas merong parang nung paglabas mo sa negative energy nilang dalawa, parang nagkaroon ng mga bagong opportunity sa inyo guys, no? Lalo na pagdating sa inyong career. Ayan, mukhang nakuha mo or pumasa ka or pwedeng mas nakapag-focus ka sa career mo, no? Ganun yung pinapakita sa akin. So, tingnan pa natin. Energy. Iniisto ka ng person mo. Ayan, Looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Habang iniisto ka ng person mo, iniisip niya kung paano kanya imamanipula. Soulmate. Pwedeng soulmate mo siya. Iniisip niya kung paano niya ayusin yung relationship yung dalawa kasi nakatingin siya sa inyo. Talagang nakapokus siya sa bawat galaw mo. Tinitignan niya kung ano yung ganap mo sa buhay. Kaya nandito guys yung gaslighting. Kasi parang gusto kanyang i-gaslight na para bang ikaw pa rin yung sinisisi niya kung bakit nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Na para bang may kasalanan ka pa rin. Parang gusto niya kasi guys na ma-realize mo rin daw na meron ka rin daw maling nagawa. Okay, kaya kanya ini-stalk. Or pwedeng iniisip niya rito guys kung naiisip mo rin daw ba na may mali ka rin nagawa sa relationship nyo. Ayan, love. Nakikita ko rito guys. Nakikita ng person mo na parang nagsiself-love ka ngayon. Parang tinatanggap mo na nag-end na talaga kayo. Na parang bang mas nakaka-move on ka na. Okay, so meron tayong I like you. Ayan, diba? Stab in the back Yung ex mo, mahal ka pa rin. Grim Reaper, kung magkasama pa rin kayo guys, or kung ex mo na to guys, gusto niya ng second chance. Pero, hindi na guys maalis sa isip mo yung mga nangyari kasi. Hindi mo na rin alam kung paano aayusin yung relationship. Stab in the back Kasi naktan ka na niya guys Sinaksak ka na niya ng paulit-ulit, no? So, parang ngayon niya guys nare-realize yung mga maling nagawa niya rito. Tingnan natin guys yung energy. Okay. Energy ni person mo. Oops.
Meron po tayong Six of Cups. Parang mama's boy or parang yung person mo kung babae yan guys, nakadepende pa rin yan sa magulang niya. Parang ang nagiging hadlang nyo guys, parang mas pinakikinggan niya pa rin yung sinasabi ng parents niya. Okay, siguro hindi kayo din guys ganun kakampante sa magulang niya kasi parang ang tingin sa inyo masama. Okay, so meron po tayong Ten of Pentacles. Maayos ang pera ng person mo eh. May mga nakaka-transaction pa nga siya dito. And yung person mo guys, hindi niya guys tinitignan yung future niya kasi mas tinitignan niya makatulong sa iba. Okay, ayun no, loyal siya sa mga taong kahit na hindi naman binabalik yung mga tulong na nagawa sa kanya. Kasi ikaw yung nakakakita ng mali. Yung person mo guys, nabubulag siya sa ganon. Kasi siya, gusto niya makatulong sa tao talaga. Or pwedeng sa pamilya. Hanggang ngayon, sino-shoulder niya pa rin yung responsibilidad. Okay. Meron po tayong Knight of Swords. Yung person mo ngayon, nakikita ko na para bang nagagalit din siya guys. Kasi parang feeling niya, inuutakan siya pagdating sa pera, na parang siya lang yung nagpo-provide, siya lang din yung nagbigay ng bigay. Pero no choice naman si person mo kasi inisip niya yung responsibilidad niya. Kasi responsible naman yung person mo. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung energy ng person mo. Meron po tayo guys, Death. Ending and new beginning. May mga problema si person mo na parang gusto na niya guys bitawan. Gusto na niyang mawala sa buhay niya. Yung mga problema. Marami rin guys nare-realize yung person mo. So I think mas focus talaga ng person mo is yung pamilya niya, no? Marami pa siya guys sinusuportahan. Ngayon parang may nakakaaway pa yung person mo. Okay. So meron po tayong Nine of Wands sa pinapakita sa akin guys. Yung person mo hindi... Ba't ba nandito to? Dito lang sa gitna. Parang hindi siya guys, hindi siya nakakapag-build ng foundation niya talaga. Kumbaga parang wala siyang napupundar. Kasi puro bigay siya sa ibang tao, sa family. Mas inuuna niya yung iba, no? Parang mas binubuo niya yung iba kaysa buuin niya yung sarili niya. Okay? Pwede nga guys nakikitaan mo yung person mo na parang wala siyang plano pagdating sa inyong dalawa. Kasi all out siya eh. Lahat binibigay niya sa family niya. Okay, parang nakikita mo nga dito na parang bang, sa akin ba, sa atin ba, wala ka bang plano? Kasi parang sila yung lagi mong inuuna. Okay, no? Family pa rin yung bottom of the deck niya. Okay? Ala namamanipula pa rin yung person mo guys. Meron po tayong Six of Wands, Temperance, and Eight of Cups. Nakikita ko na yung person mo, may mga bagay siyang tinatalikuran. Okay, tinatalikuran niya yung responsibilidad niya sa'yo. Tinatalikuran niya yung pagmamahal niya sa inyo, guys. At nakapokus siya doon sa kasinungalingan. Nakapokus siya doon sa mga mali. Okay, ganon. Nabibilog siya, guys, eh. And hindi niya pa yan, guys, nare-realize. Nakikita ko magkakaroon to ng matinding disappointment. Ayan, magkakaroon siya ng matinding disappointment dahil sa mga nangyayari. Okay? So, sa relationship nyo guys, sa pinapakita sa akin, pwedeng ikaw rin kasi guys yung nagdidikta sa kanya, ikaw rin yung nagtuturo sa kanya na ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong ipunin, ito ibigay mo sa kanila. So, dapat may savings pa rin siya, may nasa-save pa rin siya sa sarili niya. Okay? Ikaw yung tumutulong sa kanya guys, pati sa family, and ikaw pa yung nauuwing duhaan dito. Okay? Mahal ka naman ng person mo kasi Six of Cups. So, gusto pa nga rin niya guys, alokin ka ng cup of love. Yun nga lang guys, iniisip niya, tinalikuran ka niya kasi. Hindi ka niya pinakinggan. So, matindi yung regret niya rito. Panghihinayang, pagsisisi. So, tignan pa natin. Energy mo naman. Oops. Oh. Actually, nakatingin ka sa mga kasinungalingan ng person mo. Okay? Parang feeling mo lahat ng ginawa niya kasinungalingan. Hindi nga siya guys nag-effort or pwedeng naramdaman mo na parang hindi niya pinaglaban. Wala siyang ginawa. Hindi mo siya nakitaan na may ginawa siya para sa inyong dalawa. Okay, meron tayong Page of Wands. Ngayon, nasa malayo ka, pwedeng LDR kayo. Nararamdaman mo na
yung pagtalikod ng person mo sa'yo. Hanggang ngayon guys, tumatatak pa rin sa inyo yung mga sakit na nangyari. Okay? So, meron tayong Two of Pentacles. Meron tayong Queen of Cups and Ace of Swords. Nag-overthink ka ngayon kasi iniisip mo pa rin yung mga nangyari. Iniisip mo pa rin dito yung halaga mo. Iniisip mo pa rin yung mga nagawa mo na para bang na-appreciate ba ng person mo yung mga nagawa mo. Ganun yung pinapakita sa akin. And King of Cups. Toxic talaga yung person mo kasi hindi niya guys na-appreciate yung mga ginawa mo. Kung ikaw yung bigay ng bigay sa relationship ng dalawa guys, nakikita ko nag-overthink din naman siya guys kahit na naging toxic yung relationship niya. So, hindi ko lang naman guys mabiblame si person kasi same kayo dito naging toxic eh. Okay? Para bang nagbilangan ba ng mga naibigay? So, pag ganun kasi guys, mahal mo yung isang tao, hindi mo bibilangin yung mga naibigay mo or naibigay sa'yo ng person mo. So, nakikita ko kasi rito guys, parehas kayo nag-iisip ng person mo. Kasi King of Cups tapos Queen of Cups. Okay? Parehas kayong may nare-realize. And I think stuck din naman yung person mo. Hindi niya rin alam kung paano siya alis sa sitwasyon. Okay? So, guys, malakas ang energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Capricorn, Taurus, and Virgo. Cancer, Pisces, Scorpio. So, tignan pa natin, guys. Love advice. Love advice. Oops. Meron po tayong honeymoon. Parang sa haba-haba guys ng prosesyon, no? Parang sa kasalan din ng bagsak. Tinatawag na siya guys ni universe, parang bumalik ka na. Ito na yung panahon para sa inyong dalawa. Maari kasi guys, nung nag-meet kayo ng person mo, hindi yun yung tamang panahon para sa inyo. Okay? Ayan, chemistry. Hindi pa rin guys talaga maikaila. Mahal nyo pa rin yung isa't isa. Ganun pa rin yung person mo. Kumbaga, once na magkita or magkaayos kayo ulit, nakikita ko yung person mo, willing siyang i-work out. Oh. Ayun no, piniflirt ka niya. Codependency and retreat. So, may bonding. Maaaring yayain ka nito guys na mag-bonding kayong dalawa. Gusto niya ulit talaga guys na magkaroon ng flirt. Parang i-flirt ka niya. Gusto ka niyang i-win back. No? So, tignan natin guys ang mensahe ng person mo sa'yo. Ngayon, ano ba talaga yung nararamdaman ni person? Mensahe niya sa'yo. Meron tayong, we will be together again. So, I think magkalayo kayo. Hindi kayo magkasama rito. Kasi gusto pa rin niya na magkasama daw kayo. Magkasama. Ganun. So, tignan natin. Meron tayong, I replay our conversation over and over. So, alam mo si person, hanggang ngayon, nire-replay niya pa rin sa isip niya yung mga pinag-usapan nyo. Kung wala kayong pag-uusap ngayon, inisip pa rin niya or pwedeng binabasa niya pa rin yung pag-uusap nyo. Tinitignan niya kung ano ba yung mali, ano na ba yung parang, nasa na ba yung mali. Ganun. Okay? Mensahe niya, you were the best thing in my life. So, marami siya guys, spiritual lesson natutunan sa inyo guys. And experience na rin sa mga bagay-bagay, no? Natutunan niya sa inyo. I look for you everywhere. So, alam mo, parang binlock mo siya. Kasi hinahanap ka niya kung saan-saan. So, guys, ito lang naman po ang inyong love reading. Hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.